Alright, nasa linya natin mga kapuso si Attorney Paulo Tamase, Assistant Professor, UP College of Law. Attorney, magandang umaga, si Joel Subel po ito. Magandang umaga po, Joel, at sa inyong mga tagapakinig. Salamat po, Attorney, sa pagtanggap sa aming tawag. Una sa lahat, I'm sure nasusubaybayan niyo po itong issue tungkol po sa Cabral Files at ang pinakabago po ngayon, meron po mga nagpapatunay na sa pilitang kinuha daw po ni Congressman Leviste yung mga dokumentong yan. Ano, ewan ko lang kung meron pa ho itong epekto sa kaso kung sakaling gagamitin po ito sa kaso, itong mga files na ito as to how it was acquired o paano po ito nakuha. May epekto ba sa kaso yun, attorney? Well, normally po, depende po dun sa tipo ng dokumento na nakuha ni Congressman Leviste. Kung copy lang po, no, wala naman po talagang issue. Pero kung original po yung dokumento na nakuha, no, magkakaroon silang tanong ukol dun sa integridad ng dokumento, kung manggagaling sa kanya ulit, kung ibibigay niya sa mga opisyal. Ngunit I think on the whole, no, in theory, kung yun talaga yung original na dokumento, wala naman dapat na epekto. Mhm. Challenge lang para sa prosecution na patunayan na yung dokumento na ihahain nila sa korte ay yung parehong dokumento na nanggaling kay Yusek Cabral, no, na ngayon ay hindi na available as a witness. Sa tingin nyo ba, attorney, dapat bang pinagtatalunan natin kung paano po ito nakuha? Hindi ba dapat ang ating sinisili po rito kung ano ang laman do pong mga dokumentong yan? Dapat nga ho, ang pinag-uusapan natin ay yung laman ng dokumento at hindi kung nakakanino siya ngayon, no? Or bakit hindi po tino-turn over lahat. Actually, on the whole, medyo objectively lang po, no? Regular nga napunta sa isang kongresista yung dokumento na iyon, considering na yung mga dokumento ay kung hihingin siya dapat ng Kongreso, ay hiningi siya dapat ng Congressional Committee at hindi ng iisang kongresista lamang. No? So, para tayo dun sa mas mahalagang usapin kung ano yung laman ng mga dokumentong iyon. Mhm. So dapat yun po na yun ang tinutunto natin. Dapat ba nasa kanya daw po nakuha po ni Congressman Leviste. Pero sinasabi po niya dapat daw si Secretary Vince Dizon po ang maglabas po ng mga listahan na yan o nung dokumentong yan. Sino ba dapat ang maglabas po nito, attorney? Yun, tuloy na putol. Medyo mahina po yung signal po ni Attorney Paulo Tamase. Tawagan natin ulit. Napakalagang tanong nun. Malaman natin. Dito ba dapat ang naglalabas? Kasi nagtuturoan eh. Sabi naman ni Libiste, pag ako naglabas, tapos hindi authenticate ng DPWH, wala saysay. Di ba? Mga kapuso. So dapat daw ang DPWH po ang maglabas po ng nung files na yan. Itong Cabral files, tinago rin ang Cabral files. Mga kapuso, pero okay na. Inaayos lang. O sige, okay na. Attorney, magandang umaga ulit. Naputol ka. Apo, pasensya. Opo, opo. Ano ba yan? Sino ba dapat na maglabas niyan? Kasi sabi ni Congressman Libiste dapat ilabas na ni Secretary Vince yan. Sabi naman ni Vince, Secretary Vince, ikaw na maglabas, nasa iyo na eh. Sino ba dapat maglabas nitong Cabral files na ito? Kung pinag-uusapan ho natin yung content mismo ng dokumento, no, kung nasa possession po siya ng DPWH, marapat na sa DPWH ang maglabas. Hindi naman po yung kongresista. Actually, on the whole, no, mas problematic in my view na nakapunta siya dun sa nabigay yung document sa isang kongresista na hindi dumadaan dun sa regular na proseso. Mm. Normally kasi kung magbibigay ang isang ahensya ng impormasyon sa Kongreso, binibigay iyon dahil may formal na request galing dun sa Kongreso, no, na hindi naman galing sa isang kongresista lamang. So in the context of an ongoing, let's say, congressional investigation, yun po yung I think na in my view. So kung yung documents na sa possession ng DPWH, marapat na yung DPWH yung mag-disclose unless mayroong mga legal na dahilan na hindi pa nila mailahad
So for example, if sa palagay ng mga prosecutor ay makokompromiso yung kaso na naihahain nila. Okay, itong isyung ito lumalabas na rin, dapat daw isampahan ng kaso sa Ethics Committee si Congressman Leviste. May basis ba para gawin po ito, attorney? Hindi ko naman po masabi 'no, kasi I think yung mga usapin ukol dun sa kung paano napunta yung dokumento sa kanya, hindi pa gano'n kalinaw 'no, parang iba-iba yung kwento eh. So in that sense, baka puwede siya tignan nung Ethics Committee. Although mas issue for me, hindi ko alam kung nakuha bago ako naputol 'no, yung parang nalilihis yung usapin natin mula doon sa usapin na kung ano nga ba yung laman ng mga dokumento na iyon, patungo doon sa kung nakakanino na ba ito, sino ba ang responsable, bakit napunta kay Congressman Leviste, et cetera, 'no. So, parang nadi-distract na naman tayo dun sa mas mahalagang usapin. Hindi natin tuloy malaman kung ano yung, kahalagahan ng mga dokumento. Mhm. Okay, ito na lang siguro, isang tanong na lang, attorney. Kasi napag-uusapan din po ito at recently nagbigay ho ng pahayag sa isang press conference si Secretary John Vic Remulla na even in death, maski na sa kamatayan daw po, kahabulin nila itong si Yusek Cabral doon sa mga allegedly mga nakaw na yaman ito. Ngayong patay na po siya at wala naman pong formal na kasong naisampa po sa kanya bago siya namatay, pwede pa bang habulin yung kanyang mga ari-arian? Kasi ang dami raw pag-aari po nito. Yung Ion Hotel, reportedly, kanya daw po yun bago na ibenta kay Congressman Eric Yap. Ewan ko, as a lawyer, ano ba ang laban natin doon sa mga ari-arian po ni Undersecretary Cabral? Opo 'no, kung pag-uusapan lang natin yung teorya, or sa batas mismo, may kapangyarihan yung gobyerno at may karapatan yung gobyerno na habulin yung mga, property bunga ng pagwawaldas ng buwis or korapsyon. Yung sa saligang batas kasi natin hindi nagpre-prescribe yung, yung karapatan ng gobyerno sa mga property na iyon. So puwedeng-puwede sa ilalim ng batas. Hmm. Pero iba yung question nung kung ano yung sinasabi ng batas sa kung ano yung praktikalidad. Ano po yung praktikalidad? Ah, yung praktikalidad na problema ay 'di ba the more na mas matagal na mula dun sa namatay, mas mahirap habulin yung property. So titignan niyo yung kaso ng mga Marcos, 40 taon na mula nung bumaba sila sa puwesto hindi pa nare-recover yung mga property. So critical para sa gobyerno na kung alam nila na mayroon ng ill-gotten wealth dun kay Yusek Cabral, na habulin na siya ngayon pa lang 'no, at hindi mag-antay nung matagal pa kung saan napasa na yung mga property sa iba't ibang tao. Paano po yun? Kasi paano siya sasagot? Patay na po siya eh. Ah, Well, may iba naman pong ebidensya 'no na, puwedeng kunin na ilabas dun sa testimonya nung tao na namatay. So kung may mga dokumento na nagpapatunay ng korapsyon, kung may testigo yung ibang tao or testimonya yung ibang testigo ukol dun sa, korapsyon na naganap, puwede naman pong maihain yun kahit wala po yung mismong involved dun sa korapsyon. Ang natitigil lamang po ng kamatayan ay yung kriminal na aspeto. Pero yung recovery ng gobyerno dun sa properties na nawala sa kanya, nagpapatuloy po yun. Hindi naman po maituturing na kumbaga sa basketball long shot po yan. Hindi naman po 'no, kung pagtutuunan ng pansin ng gobyerno. Kadalasan po ang nagiging problema natin dito sa usapin ng pananagutan ay kasi yung pamahalaan doon sa kriminal na aspeto at importante po yun 'no. Pero kung titignan niyo yung mga naging acquittal sa Sandigan Bayan halimbawa, na mayroong statement yung Sandigan Bayan na puwedeng habulin yung sibil na aspeto, so yung properties. Mm. Kadalasan yung gobyerno natin tumitigil na tayo, hindi na natin hinahabol. So magandang pagkakataon nito para i-test yung full extent 'no, nung kapangyarihan ng gobyerno na kunin yung properties regardless of yung kriminal na aspeto ng isang kaso. Kasi alam nyo, ano
umaasa ang taong bayan na maisa sa uli sa kanila yung ninakaw po sa kaban ng bayan. Baka lang puro paasa ang pamahalaan. Pero sabi nyo nga, kayang gawin, pwedeng gawin, basta ngayon gawin na, attorney. Opo, opo. Mas matagal po nasisimulan 'to, mas mahirap. Mas mahirap mabawi po Maganda yan. na Ano? po na opo, ngayon na front and center yung usapin ng pananagutan sa pamahalaan. Maganda na tignan natin yung full extent no, na hindi lang criminal yung aspeto ng accountability, meron ding civil na aspeto yung with regard to yung property na nakuha mismo. Okay. Attorney Tamase, salamat sa oras po ninyo. Magandang umaga. Thank you, sir. Maraming salamat po. Magandang umaga din. Attorney Paulo Tamase, Assistant Professor, UP College of Law. Mga kapuso, ngayon na